Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ay gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Araw ng Miyerkules, umaga, tayo pa rin po ay sumasadya dito sa simbahan ng Quiapo para ipahayag at ipaabot natin ang ating pasasalamat sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin, pasalamatan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Pakitang tao. Kailan po natin unang narinig ito? Narinig na ba natin ito sa ating mga magulang nung tayo ay lumalaki pa lamang o nagkakaisip?
pakitang tao lamang. Ito po ba ay narinig natin nung tayo ay medyo umangat-angat na sa buhay? O kung nung tayo ay naging bukas na sa ating public life? Ibig sabihin, nakikilala na tayo sa ating lugar, marami na tayong nakakasalamuha, pakitang tao lamang. Sa mga tuwid, ang tinutukoy nito ay yung kung papaano tayo nakikita ng tao. Kung paano tayo tinuturing ng tao. Sa katunayan po, wala namang problema doon. Dahil tayo naman po ay tinatawag na social beings. Ibig sabihin, hindi tayo nag-iisa. May mga kasama tayo. At natural lang sa atin na tayo ay maghangad na magustuhan ng tao, tanggapin ng tao. Sino ba naman ang gusto na ma-reject ng tao? Ayaw naman din natin noon. No? Okay lang naman po yung ating hangarin na tanggapin ng tao. Gayunpaman, kapag ang hangarin natin na tayo ay parangalan o tanggapin ng tao, ay nauna o inuna natin kaysa tayo ay kalugdan ng Diyos, doon po tayo nagkakaproblema. Kapag ang hinangad po natin ay tayo ay tanggapin, katuwaan ng tao, doon po nagsisimula na tayo ay nagiging alipin. Nagiging alipin ng tinatawag nating self-image. Alipin tayo ng imahe natin. Pag sinabing alipin, gagawin natin ang lahat, kahit mali, kahit masama, para lamang makuha natin ang amor ng tao. Magpahanggang ngayon, makikita po natin iyan. Sa katunayan, marami tayong ikokompromiso sa ngalan ng magandang imahe na nakikita ng tao. Halimbawa na lamang po, sa mga nagso-social media dito, magpo-post ka ng mga pictures, magrarant ka kung ano-ano ang ipopost mo dahil gusto mo lang maging in. Gusto mo lang sumunod sa trend kahit mali. Kahit ito ay sumasalungat na sa iyong values, sa iyong prinsipyo. Dahil ang gusto mo, marami kang likes, marami kang subscribers, marami kang followers. Pero sa kalooban mo, alam mo, hindi ikaw iyon. At sumasalungot yan sa mga aral na ipinaalala sa atin ng ating mga magulang. Pakitang tao lamang. Para halimbawa, manatili tayo sa ating pwesto. Hindi tayo matanggal. Kahit alam natin, may nagawa tayong mali, at karapat-dapat lang tayo ay matanggal, ipaglalaban natin iyon. Gagawin natin ang lahat. Magsisinungaling tayo, at kung ano-anong manipulasyon ang gagawin natin. Dahil para sa atin, ang mahalaga, tayo ay tanggap ng tao. Nakuha natin ang amor ng tao. Kung titignan natin ang Panginoong Jesus, kabaligtaran ang halimbawa niya sa atin. Halimbawa na lamang po, yung kanyang pakikisalamuha sa mga makasalanan, pakikisalamuha sa mga tax collector, sa mga magnanakaw, pakikisalamuha doon sa mga may sakit, may ketongin. Samantalang nung panahon na iyon, mahigpit
na ipinagbabawal para sa mga Hudyo ang makisalamuha sa ganitong mga tao. At dahil sa kanyang ginawa, naging mainit siya sa mga mata ng mga Pariseyo, ng mga Eskriba. Para sa Panginoon, higit sa pakitang tao lamang ay ang kanyang pakita sa Ama. Ano ang pagkakakita sa kanya ng Diyos Ama? Mas isinaalang-alang niya ang kalulugod ng Diyos kaysa sa ikatutuwa ng tao. Dito po masusukat ang ating prinsipyo. Dito masusukat ang ating values, ang ating pagpapahalaga. Ika nga, sabi nung iba, wala ka nang pera, wala ka pang values, wala ka pang prinsipyo. No? Inaapi ka na nga, wala ka pang pinangahawakan na prinsipyo o values. Para sa marami sa ating lahat, sana po, pinagkaitan man tayo ng mundo ng mga bagay, sana wag nating ipagkait sa ating sarili ang magandang pagtingin sa atin ng Diyos. Pakitang tao lamang. Idalangin po natin na hindi ito ang magdikta sa lahat ng ating gagawin, pupuntahan o gagawing desisyon. Ang pakitang tao lamang. Hangarin po natin na sa pagtingin ng Diyos sa atin, ang magiging kaluguran ng Diyos ay ang ating mga kilos o ang ating sinasabi o ang ating ginagawang desisyon. Sa Diyos lamang tayo, hindi pakitang tao lamang.